Hi guys, good morning. Hindi ako nakalusong kahapon nung bumiyahe kami sa Pangasinan. Chinek ko yung mga papeles ko. Tsaka ko lang nalaman na itong expander mapapaso na yung rehistro ngayong buwan na to. So pwede pa naman siya ibiyahe, meron pa ako isang araw. Kaya okay lang. Ngayon pag uwi ko, nasikaso ko na siya. Dumiretso na ako kinabukasan. Pumunta na ako sa Santa Ana, LTO Santa Ana, Pampanga. Nagpa smoke test ako doon. Kukuha ko ng insurance, TPL. Ang problema, offline. Sabi nila hindi nila sigurado kung kailan mag-online, babalik sa ano yung system nila. So kaysa sa maghintay ako doon, pumunta ako ng Gapan, LTO Gapan, Nueva Ecija. Pagdating ko doon, nakakuha ko ng insurance. So hindi sila offline. Pagdating doon sa loob, payment na. Offline naman daw sila. So tinanong ko, sir, mga anong oras? Hindi nila alam kung mamayang hapon o bukas. So naghintay ako ng mga 2 hours. Ngayon, alas 12:30, kinuha ko yung papel. Sabi ko, sir, babalik ko na lang po bukas kasi hindi ako pwedeng maghapon. Nagugutom na ako eh. Hindi ako nag-almusal, tas tanghalian. So binigay naman. Ito nga, ito yung araw na ibabalik ko siya doon. Hopefully sana okay na yung system nila. Kaya siguro baka mamaya pa tayo makalusong sa farm. Ando naman si MY, tas ang gym squad naglilinis din. Hindi ko alam kung sa farm ano, doon sa farm 2. So hopefully maaga tayo matapos. At ako'y nag-antabay lang ng oras kasi alas 6:20 pa lang. Alam ko yung LTO nagbubukas yan alas 8. 6:40. Pwede na siguro kasi bibiyahe pa ako ng 30 minutes. Actually yung LTO Santa Ana mas malapit dito sa amin. Kaya lang kalaban mo dyan traffic. Sa Gapan malayo pero bypass ang dadaanan ko. Kaya 36 minutes lang nandun ako. So dun tayo. Tsaka doon na ako nakakuha ng ano ng papel tsaka yung insurance. So let's go. Malapit na ako makaraos dito sa expander guys. Ilang hulog na lang, 5 hulog na lang to. Thank God. Nakaraos din. Nainip ako sa 5 taon. Grabe. Kaya yung Travis kinuha ko lang ng 3 years eh. Yun 7:58. Sakto. Okay. Okay na, boss? Hindi, umuwi ako kahapon kasi... Pasa mo sa guardian. Oo, sige. Thank you. Okay na, boss. Emission, insurance, registration. Umabot din ng mahigit 3,000. Sana gawin nilang ano yung rehistro, no? Kahit 2 years man lang o 3 years. Kagaya nung yung passport ko 10 years, yung lisensya ko 10 years. Malaking ano din kasi, malaking obligasyon natin to, kaya lang malaking abala kasi yung isang araw mo ubos. Kahit mga 2 years man lang sana, no?
Sorry guys, mali yung computation ko kanina. Para lang may idea kayo kung sakaling mag-renew kayo ng rehistro ngayon 2026. Nagbayad ako ng 600 sa emission, tapos 1,450 sa insurance, tapos sa registration nagbayad ako ng 2,010. Yan, 4,060 lahat ang binayaran ko. Kala ko 3,000 plus lang. Okay. Palagay ko meron ng lumulusot ngayon sa mga ampalaya. Palagay ko lang hanggang bukas. Tingnan natin. So ilang araw nang di umuulan, kailangan ito madiligan. Ito yung tuyo oh. Ayan, sa lukuyan ng tumutubo yung damo. Ba? Mukhang dyan na kayo natulog, Bert ah. Ha? Dyan ka na natulog? Ayos ah. Tubo na? Oo. Ayun oh, nakalitaw na. Good news oh. Kahusay naman pala. Ayun oh. Kailangan diligan, tuyo. Oh. Ayos. Ito pa yung huling natanim. Tulo. Ay, kasalukuyan sila. Hanggang bukas, litaw yan. Oh. Ito na yung atay niya. Oh. Yun oh. Yun, thank you Lord. Ganda. Tubo na. Ayos. Kailangan namin magdilig. Bumili nga pala ako ng ano, yung 2-ply. Kasi pa-order ako kay Mrs. nung trellis na ginagamit namin dito. 15 muna. Kasi 100 meters yun eh. Baka makadalawang balik yung isa. So 15 gagawin nating dalawa. 30. Kung kukulangin siguro mga dalawang volume na lang. Dati ang gamit namin dyan 1-ply lang. Pero ginawa akong 2-ply ngayon kasi nga pagka malakas ang hangin binabayo niya yung trellis. So kailangan maigpit. Kaya 2-ply ang gagamitin natin. Ito, nagtaas na rin dating 180 lang ito ngayon. Ngayon ano na 100 na. So itong project ko, ginawa ko ito kamakalawa. Inabot lang ako ng oras. So pinatuloy ko kay MY tsaka kay Gilbert. Yan, okay na siya. Kasi meron kaming sobrang punla. Yan. Ayan, ang ganda na ng tubo. 4 na tray. So ibig sabihin, halos isang lata yan. Mali yung compute namin ni MY. Bali 5 lata lang yung pumasok dito. 5 sachet. Ito, kasi 100 ano yan eh. 120 yan eh. Isang tray na ganyan eh, alam ko. So kulang-kulang isang lata yan. Dito ko na lang ilalagay. Magtitira lang siguro kami ng panghulip doon na siguro isang tray lang. Yung sobra dito ko na lang ilalagay. Ayan, pinasobrahan ko yung ano, yung tray, yung bukaw eh. Ang bilang ko dito 700 plus, ginawa ko 900. Actually 1,000 ay kinukuha ko, hindi lang, wala, naubusan na lang daw si Sir Joseph. Kaya 900 yan. Pumasok dito yung siguro 800 o kulang-kulang 800. So halos 200 o 100 pa mahigit to. Magbubukawin na lang ako dito. Tsaka yung lumang alambre sa farm 2. Para sa akin lang naman to, para meron lang akong inaalagaan. Wala tayong gasolina. Didilig kami. Buti na lang raeng gas yung ADB.
kulay green tsaka premium. Okay lang yan. Yung color black po niyan. Tipid lang naman po yun oh. Yung 1 litro po na. Baka po okay na. Sige, dagdagan mo. Baka mabiting ka pa. Yan, kailangan meron siyang basahan dito para hindi nahuhukay yung buto, yung ugat. Tapos pinaka minor ng makina. Butas na. Hindi kayo nilamok. Wala ka bang kulambo? May kulambo kami nga dyan. Dapat may kulambo talaga. Pang isang tao ng kulambo, ilatag lang ng mga ulan para hindi lamok yung... Bert ako. Lumutang yata. Ayan o, walang masyadong pressure. Ano po kaya ito? Liket, dapat meron pa tayong Kantitit po niya. kantitit. Ay siya mo po si gano'n. Pyrodan. Dapat magpupura ng Pyrodan. Kailangan meron tayong panibagong Pyrodan. Ayun o, putol. Kinakain ng ano yan eh. Tinatawag namin kantitit. Ha? Babad ko na po kanita. Ayun o, cricket yan. So dito guys, ang patubig ni MY yung Voltron. Tapos yung hose niya di 8. Ang laki, hindi mo maiangat sa drum. Kaya ito, sa dulo, ginamit namin yung poso. Pinutol kong drum. Ayan, titikwasin na lang pagka nauubusan. Tapos ililipat yung power spray dun sa may drum na yon. Kasi hanggang dito lang yan eh, sa kalahati yan yung hose namin. Gagabihin na kami nito. Dapat pala mailusong isang makinang maliit dito para pag nagpupuno ng drum, tsaka yung isang hose. Meron pa akong isang makina doon sa farm one, yung D3. Magagamit natin yung Voltron nyo pagka malalaki na sila. Talagang patubig. Nakalimutan ko palang ibilin dito yung pabaon. Hindi kami nakapaglagay ng pabaon dito. Hindi pa sila sabay-sabay na tumutubo. At nga pala, sa mga nagtatanong kay Gilbert, si Gilbert bilas ni MY, yung asawa ni MY tsaka yung dating asawa ni Gilbert, magkapatid. Pero sabi sa akin ni MY, hindi na daw sila nagsasama. Yung anak ni Gilbert, yung nakita ko yung bata kanina, nasa poder ni MY. Tsaka yung dating asawa ni Gilbert, nasa kanya, sa kanya nakatira. At sila Lenlen, yung asawa ni MY, pinsan ni Mrs. Sabi ko, pagka okay na yung kubo, may dingding na, pag safe na, pwede ka na matulog dyan. Kasi nakita ko yung bahay ni Gilbert, gumawa siya ng maliit na bahay dun sa asin gilid ng ilog. Napakadelikado.
lalo na't pumupunta yung anak niya doon. Sabi ko bantayan mo yung anak mo, huwag mong pinapupunta ron. Kahit naman dito sabi ko bantayan mo ako kasi baka malaglag sa ilog. Sasabay na yung damo niyan, mas mauna pang tutubo yung damo niyan. Tama, papasadahan namin yung amoy ng makina ulit yan para tumaas tong gitna, para hindi tumatakas ang tubig. Double purpose yun, pagdadamo tsaka paggagawa ng pilapil sa gitna. Ito kinukwento sa akin na yung itong puno na to, isang puno lang. Nung season ng pamumunga niya, nakabenta daw sila ng kulang-kulang 30,000 sa isang season na bunga niya. Imagine niyo, isang puno lang kumita siya ng mahigit kulang-kulang 30,000 isang puno. Eh kung meron ka palang 10 puno nito, de maganda rin ano. Ay, hindi pala nilagyan ng bukawi dito. Dapat meron din to. Hindi natin pwede itali sa puno to kasi pagka humangin gagalawin niya yung balag. Yung bunga nito malalaki daw, halos tumitimbang ng 20 kilos yung isang piraso. Kaya sulit yung puno na to. Hindi namin matatapos to siguro. Ang problema kasi dito pagka madilim, malamok. Siguro bukas ng maagang-maaga papabira ko yung matitira. Ganda ng lapat ng isang tudling na to, diretso tapos lapat na lapat yung plastiko. Kaganda, hindi kagaya ng iba nakaangat to, kagaya nyan. Kasi ang problema niyan pagka nakaangat na ganyan, tutubuan ng damo yan eh. Hindi mo naman pwedeng i-grass cutter yan pagka malalaki na yung ampalaya kasi nandiyan yung ugat niyan. So maganda talaga yung 2.5. Ano lang kasi ito eh, 2 feet. Yan, kagaya nito oh. Yan, tutubuan na ng damo yan. So hanggang 10 tudling lang yung abot ng hose namin dito. Kailangan na ilipat doon. Ang plano ko sana dito, kasi meron akong yung A-trellis ko doon sa farm 2. Tatamnan ko sana ng pipino. Meron na akong 2 latang ano doon, buto. Dito ko sana ilalagay. Kaya lang dahil may sobra kaming punla. So dito na lang namin ilalagay yung palaya. Ba yun? So dito ulit yung isang pwesto ng power spray para abot ba dito, Mac? Abot? Bert, mahihirapan ka dyan, kunin mo yung 2 dulo. Di mo mahihila yan, mabigat yan. Mahaba kasi itong hose namin na to, kaya pag hinila mo yan ng buo, isang dulo lang, mahihirapan ka. May tali dito to. Yan, 2 dulo. Ah. Ayos nga yan pag umulan. Blessing yan, blessing. May bula. Hangin yan, hangin.
Bilang tayo ng 7 days hanggang 10 days pa, lalagyan na namin ng ano to. Magde-drenching na tayo ng calcium. 7 days pagkalusot. So bali ang bilang yan bukas pa lang. Kasi hindi pa sila lumulusot lahat eh. Simula bukas bibilang tayo ng 1 linggo hanggang 10 days. So nakapitas ng Talong Engine Squad kanina. Tapos kahapon naglinis sila dun sa Dream Farm. Kanina ano pa sila eh, kulang 5,000 pa yung napitas nilang talong. So meron pa rin. Siguro mga 1 pitasan pa makakuha. Kasi ano pa lang ngayon 21. So meron pa tayong 8 days. Mga 2 pitasan pa pwede. Tapos maglilinis na kami doon sa farm 2. Hindi ko alam kung papatira nung may-ari yung talong or papaalis niya. Pag pinaalis niya yun, obligadong linisin namin yung balat. Mapapangalahati lang siguro namin o mahigit. Tutuloy na lang namin ng maaga bukas. Tapos dadaling ko na yung trellis net bukas para maikabit na. Kasi merong mga asong naglalaro dito, naaapakan nila yung tanim. So pag minute, hindi sila basta-basta makakatawid. Tsaka mahirap ilagay yung pagka malalaki na yung, lalo na pag may bigote na yung ampalaya, sumasabit. Kaya mainam hanggat maliliit na ganito, sa lukuyan pa lang lumulusot, maikabit na namin yung trellis. Kasi naranasan namin yun, yung may mga bigote na, may mga makapal na yung dahon, tsaka kami naglagay ng trellis, sumasabit, puputol, hindi naman maiwasan. So dapat talaga ganyang edad mayroon ng trellis net. Ito lang ang hindi ako masyadong satisfied kasi maluwag yung alambre namin, kulang sa palo. Kasi pagka nagka-load to, yuyuko ka pag pipitas. Oh, maluwag yun. Kaya pag nandito na sa kalahatian yan, dodoblehin namin yung serga. Maglalagay pa ako ng isa dito, kulang sa hila eh. So ito yung gamit na hose sa Voltron, no. Doblehin mo yung 4 gamit namin, 8 siya. Hindi namin maiangat, patutok dun sa drum, pinasalok na lang. Mabigat eh. Pero kagandang patubig yan, mabilisan. Tinangay ng hangin yung kulimlim. Oh. Palagay ko mak pagka hindi umulan, kailangan natin patubigan to. Opo, para nakukuha sa init yung iba eh. Kailangan yan tigmak talaga, yung basang-basa. Mainit eh. Singaw po lang. Kailangan makasingaw. Meron kaming planong mag-overnight dito. Siguro one of these days mag-overnight camping tayo dito. Kahit di pa gawain dingding yan, basta meron kaming tent. So abangan nyo po pagka pwede na. Masaya yun, mag-overnight camping kami dito. Luto-luto, kahit ako gusto ko yun. Okay guys, tuloy po natin ng trabaho bukas. Kita kits, maraming salamat. So, chat!